Good evening po. Today is November 24 at exactly 9:35. I think, yes, 9:35 in the evening. Today po may ikukwento ko sa inyo visa experience ko lately. Ito lang ho. Kasi may mga bagay na dapat aware tayo bilang tao, dahil sa ayaw natin sa gusto, may experience natin to. Maliban na lang syempre kung talagang bukod kang pinagpala. Pasensya na kayo kung nakikita nyo nakahiga ako, elevated ang higa ko. Kasi ito nga yung pag-uusapan natin tungkol sa naglagay nga ako ng lipstick kasi ang putla ho talaga ng labi ko. Kaya kahit pa kung naglagay mo na ako ng pang kulay para maano nyo na buhay pa ako. So ito ho yung nangyari. I was hospitalized last week. Started last week, November 15. Paano nag-start yung pagkaka-hospitalize ko? Hindi ko rin nga ho alam kasi una pa lang nung time na yun okay naman ho ako. In fact, napagluto ko pa ng baon ng mister ko, which is pasok niya is 6 o'clock. Is araw-araw naman nagising ko is kung hindi 4 exactly, 10 to 4, ganun, around ganun laging gising ko sa umaga kapag okay ang katawan ko. So that time na bago ako ma-hospital that day is okay ang katawan ko, wala akong nararamdaman. Not until nga nung nagising ako ng 4 o'clock exactly. So prepare ng pambaon ng mister. Then after that, na maano ko na yung mga baon niya, na nakapasok na siya sa work niya. Ako naman si walis-walis sa paligid. Konting na. Then 6 o'clock, nag-agahan. Normal routine na nag-agahan ako. Wala akong nararamdamang masakit sa katawan, wala akong nararamdaman na kahit ano pa na masasabi mo, pwede akong na-hospital. Nga. After kong, so, around 6 ng umaga, nag-breakfast ako. After breakfast, siguro nanood lang ako sandali kasi nga nagpahinga ako dahil napagod ako sa pagwalis kasi medyo malaking winawalis ako sa labas ng bakod, sa loob ng bakod. So sabi ko, pahinga muna. Pagkatapos magtutupi sana ako ng mga sinampay na yun. Pagtapos ko mag-breakfast, nanood muna ako sandali ng TV kasi nga sabi ko para ma-relax muna ako para sa panibagong chores. Imbis na chores ang nangyari, habang nanonood ako, nakakaramdam ako ng antok. So ang ginawa ko, nang hindi ko mapaglabanan yung antok ko, pinatay ko yung TV, then humiga ako katabi ng anak ko. Kasi that day, walang pasok ang panganay ko. So, natutulog siya, tulog pa siya, tumabi ako sa kanya,
around nakatulog pa ho ako ng mga around 2 hours. Pagising ko, so 6:30. So 6:30, mga 8:30, nagising ako. Ang sama na pakiramdam ko, biglang ang sama na pakiramdam ko. Sabi ko ganun. That day pala, bago ako magtutupi, naalala ko yung labahin. So, nung makita ko yung anak ko pagkagising ko, which sama na nga yung pakiramdam ko, mas pumasok yung labahin na gagawin kaysa dun sa itutupi. So, sabi ko dun sa pangalawa kong anak, yung bunso ko, dalawa lang ho ang anak ko, both girls. So, sabi ko sa anak kong bunso, nak, ikaw na yung magsabon ng mga labahin, ako na yung magbabalaw. Which is gladly naman na sinunod ni bunso. After yun, sabi ko sa bunso ko, ikaw na yung magsabon, ako yung magbabalaw kasi kako na parang hindi maganda pakiramdam ko. Nung naglalaban na anak ko, bigla ko naramdam yung panghihimig. At the same time, parang nilalagnat na ako. Imagine niyo umaga wala akong nararamdaman, tapos biglang-bigla nilagnat ako. Tapos hindi ko maigalaw ang mga kamay ko, mula binti ko hanggang sa paa ko, hanggang sa talapa ko. Na every time na magagalaw, ang sakit. Hindi ko maintindihan yung sakit na yun. Tapos, hanggang sa natapos na nga ng anak ko yung pagsasabon, na hindi ko nagawang ubandawan. So, sila na nagtuloy ng labahin. Dahil nakita nga nilang ganun ako. Nung lunchtime, after lunch, hindi pa kumakain nun. Which is, hindi ako makabangon. Sabi ko, kuhanan nyo ako ng Arinola. Kasi hindi ako makapunta ng banyo. Dahil, ang sakit nga ng mga paa ko. Hindi ko maitapak sa sahig. At the same time, hindi ko maiunat ng mabuti. Pero nung nagawa ko makatayo, tapos yung umihi ako sa Arinola, hindi ko na talaga magawang tumayo. Pabalik, after kong umihi, halos mag-crawl na ako doon sa kama, nakatabi doon kasi nilagay banda sa tabi ng kama para just in case na mahilo ko, may sasabi sa akin na Pero hindi nangyari yung hilo, walang nangyari doon. Ang nangyari, hindi ko na maitayo yung sarili ko. Yung lahat ba ng bigat ng katawan ko, napunta lahat sa sa binti ko. Tapos lahat ng bigat na stuck. Na hindi ko magawang itayo, iunat yung mga binti ko. Imagine niyo lahat ng bigat ko pumunta na doon. Kaya ang nangyari doon sa Arinola, yung parang nabasag siya. Aminin ko, matatawa man kayo sa kinukwento ko to. Pero totoo nangyari. Bali nasira, nawasak yung Arinola yung ginagamit namin. Kasi na lahat, halos ang bigat ko, yung kahit na nagka-crawl na ako, yung ba ako sa kama para lang makatayo ako. Pero usually, pag may mga sakit na nahihilo, at least kaya pa rin tumayo. Ako talagang hindi ko magawa kung tumayo. Hindi ko talaga magawang tumayo kahit na anong gawin ko. Na kahit na anong lakas ang ibigay ko, hindi ko talaga magawang tumayo. Until now nga ako, kahit na nakakalakad-lakad na ako, may times na nanghihina pa rin ako. Pero hindi nung katulad dati na parang pagod ako, ba't gano'n? Parang stop muna. Ayun, parang napagod ako sa maikling lakad. Ganun ho. Kaya
Ayun nga, hanggang sa dinala na ako sa ospital. So, to make the story short, na ospital ako, tinirit ako, dumaan ako sa unang lab test, which is wala silang nakita. Okay si CBC, si urinalysis, si blood chemistry. Okay sila. So, kaya lang, hindi ko pa rin maigalaw si paa ko, si binti ko, masakit pa rin ang mga kamay ko. First day of confinement. Ganun ang nararamdaman. Sabi ko. So, first day pa lang, naghinala na ang mga doktor na experience ko is arthritis. Arthritis yung experience ko kasi nga sabi nila yung mga sintomas na pinapakita ko that day is for patients who have arthritis. So, treat nila ako. So, second laboratory, kasi hindi pa rin kasi nga nila roll out na arthritis nga. Kasi parang out of the blue nagka-arthritis ako nang wala man lang dahilan. Usually naman daw may ma-experience kang mga bago matake si arthritis, which is hindi ko na-experience. So niruro sa isip ng mga doktor is arthritis. Second laboratory, yon. Nung second laboratory ako, wala pa rin silang nakita. Imagine nyo yun, second laboratory, wala pa rin nakikita sa akin. Okay si blood chem, okay si CBC, okay pa rin si urinalysis. Although may mga na medyo high, pero hindi yung high na alarming. High na, dahil lang may sakit ka. Yun. Tapos medyo yung iba low. Pero mas maraming low. So, tapos, wala pa rin silang makita. So, hindi pa rin nila talaga ma-rule out kung arthritis ang sakit ko. Arthritis yung na-experience kong sa katawan ko. Not until the day na pang third days ko na nakakumpine. May lumabas ng mga rashes sa akin. Sa braso, sa hita. May mga lumabas na rashes. So, in-inform ni nurse, si doctor, na may ganong So, sila doctor na i-blood i-blood laboratory ako. I-blood chemistry ulit ako. So, lumabas, ang finding is dengue. Na dengue ako. So, nagtataka ako, but sa una at pangalawang laboratory, hindi lumabas yung dengue yun. Not until lumabas na mga rashes sa akin. So, siguro, ang explanation naman ng doktor sa akin, kasi late, although bumaba nga daw imagine mo, mababa si WBC ko lang. Si RBC ko, fine. Si WBC ko, hindi bagsak, which is mababa lang. Tapos, si platelet ko mataas, which is okay, fine. Ang hindi fine sa akin nga is yung WBC ko at nag-positive na ako sa dugo. So, sabi kong gano'n, Doc, nag-asa ko sa doktor na yung pagiging mabababa ng kasi gusto ko na rin lumabas that time kasi naiinip na rin ako, diba, sa ospital. It's either na mainip ka dahil wala na, tsaka ayoko talaga nagpapakumpine. So sabi ko, Doc, yung pagiging mabababa ng WBC ko, it's
is enough na makumpine ako, or pwede naman akong i-treat sa bahay. Kasi usually yun na lang yung ano sa akin eh. Yun na lang naman ang ano sa akin. Para ma-roll out na nga na dengue. Para ma-roll out na yun ang sakit ko. So, sabi ng doktor, titignan muna natin yung outcome ng laboratory mo, kung pwede na ikaw i-release. Pero yung tinatanong mo, sabi niya, yes, meron naman daw ganung scenario na kahit hindi ganun kababa, pero once na lumabas ang mga sintomas, hindi naman ka pwedeng pauwiin basta-basta. Well, pero sabi nila, tingnan muna natin yung laboratory mo kung anong outcome. So, kinabukasan, dumating yung doktor hapon, mga magti-3 ata yun. So, sinabi sa akin na ganito, hindi ka pa pwedeng lumabas kasi nag-positive ka sa dengue, which is i-hold ka muna namin, titignan namin kung mag-i-improve yung pag nag-improve yung blood mo, titignan natin. Tapos sabi, tumaas nga daw yung BP ko, mataas nga daw ang BP ko, kaya hindi pa rin nila ako pwede i-release. Tapos that day, pinaulit si laboratory, kinabukasan, pinaulit si laboratory, third day pala ng confinement nangyari yung paglabas ng mga signs ng dengue. Yung time na yun pala is yung pang third na yun, yung pang third day na yun yung pag-announce na dengue nga yun ako. Pang fourth day, yung pinaulit sa akin dahil hindi daw ako pwedeng lumabas is yung mataas si BP at positive ako sa dengue. So, pang 5th day, pinaulit si laboratory, tinignan kung may pagbabago sa WBC ko, kung may nagbago sa case ko. So, nakita nila for 4th day na wala na yung mga rashes ko. Nawala si rashes, gumanda uli yung ko. Tapos, yun nga, sabi ng doktor sa akin, gusto mo na bang lumabas? Kasi, okay na yung lahat ng test mo. Sa laboratory test, x-ray, CT scan, okay. Doon lang ako nagkaroon ng sa ECG. ECG may pagka hindi maganda ang ECG ba or ultrasound. Sorry, sa ultrasound medyo may findings na may fatty liver ako. So, nangyari yun nga. Pero sabi naman ng doktor, pwede. Tinanong ako ng doktor, pang 5 days ko is kung gusto ko na daw lumabas. So, sabi ko, kasi unang-una, ako lang mag-isa sa ospital. Pinupuntahan lang ako ng mister ko para dumatulog, makasama ako sa gabi. Kasi nga, syempre, hindi siya makapunta. Kasi kung hindi siya papasok, wala kami kakainin. Which is, nga lang. So, sa umaga, may mga pasok ang mga anak ko. Totally, ako lang talaga, walang pupunta sa akin doon. Yung kapatid ko, may kanya-kanya kasi yung buhay kami. Pupunta lang na umaga, dadalahan ako na. Pero, automatic sa maghapon ako lang talaga, mag-isa. Di ba? So, ano nangyari? Yung 5th day ko, sabi ng doktor, sige, bukas, kung okay na yung blood pressure mo, kasi yung blood pressure ko na nagiging concern ngayon kasi concern that time dahil hindi bumababa yung blood pressure ko.
Sabihin mo sa blood pressure mo, mag-improve. Pag hindi kita palalabasin. Dahil yan na lang ang ano. So, since that day, nagdadasal ako sa Diyos na, Lord, sana yung blood pressure ko umukay na. Kasi nga, gusto ko nang lumabas. For pang 5th day ko na. 6 days sana ano. So, automatic, kinabukasan, ito na. Umokay si blood pressure, in short. Umokay. Pinaka-findings 120/80, which is umokay nga siya. Pero nung unang ano sa akin, 154/90. 150/90. Hindi pa ano. So, pangalawa, naging 140/90. So, pangatlo, naging 120/80. Hanggang pang-apat, 120/80 na. So, ibig sabihin, pwede na akong lumabas. So, yung bill, ito na, si Bill. Nakita ko si Bill, which is pagkakahalaga ng 43,000, kulang-kulang 45,000 in just span of one week. Wala pa nga yata. Kasi, Sabado ko na-admit. Sabado ko dapat lalabas. Kasi nga, na-prepare na ng araw na yun yung bill ko eh. Ang naging problema ganito. Yung bill ko is kulang-kulang na 45,000. Imagine nyo public hospital. Bill mo is 45,000. Niles si PhilHealth. Naging 23,000. Imagine nyo yun diba, paano hindi ka mapuprostrate? Pati yung asawa ko napuprostrate. Sabi niya ganun, laki-laki ng kinakaltas sa kanya sa PhilHealth. Bakit yun lang na-cover? Tsaka imagine nyo, meron akong katapat na na-admit din siya. 2 weeks siya. Ang finding sa kanya, base sa naririnig ko at usap yung syempre yung mga nurse, naririnig ko rin naman. Finding sa kanya, pati yung nakakompine na kinukwento, yung kapwa ko ng pasyente nakakompine, alam nila na ang sakit nung katabi naming ward is may findings sa kanya na may leukemia siya, at the same time may myoma daw. Pero hindi ko alam kung, hindi rin masabi ng mga marites na kung yun nga yung naging problema kung bakit siya na ospital. So, eto na po. Si pasyente, di ba dapat lalabas ako ng 25. Ano ba ngayon? 22. Lumabas si pasyenteng kinukwento ko is 21 ng gabi. 21 ng gabi, mga around 7 o'clock. Bakit naka-lipstick? 7 o'clock. So, maaga pa lang, wala na siyang dextrose. Tinanggal na yung swero niya. Kasi ang bill niya daw is well, according to the nurse na narinig ng post. Kasi sabi ng nurse ko, paano nakalabas yun? Ang bill niya is 53,000. May kulang pa daw na 18,000 na babayaran. Imagine niyo, 18,000 na babayaran. Nagstay si patient, nakatapat namin in span of 2 weeks. Kaya ako mag-1 week lang ako dapat. So, 18,000 ang kulang. So, gabi na,
naghahanap pa rin sila, gabi nila na provide yung kulang sa bill ng 18,000. So, time na yon nakalabas sila. Gabi yun, alam ko. Kasi nasaksihan ko eh. Alam ko, nakita ko pati na ganong oras sila lumabas ng hospital. So, kinabukasan, hindi nga ako nakalabas. Tapos, nung lalabas na ako, ng time, ng araw na dapat akong lalabas, eto na, inaayos ko na yung bill. So, may pera na akong hawak. Kahit na ng problema ako ng time na yun, dahil wala kaming malapitan ng araw na yun kung saan ko kukunin yung 18,800. Ang asawa ko, hindi na rin kasi nga lahat na ng pera na namin, hawak namin na tinatabi, nailabas na. So, may kulang pa. At the same time, syempre, may gastusin ng mga bata. Mahirap din kasi na yung so, ibig sabihin, sabi ko, saan kaya ako kukuha ng perang pandagdag, which is kulang-kulang 10,000. Kasi na-hospital ako for 1 week. Syempre, yung ibang yung perang nakakagastos kami, pagkain, yung mga bagay na pangangailangan personal para habang naka-confine ako. Syempre, yung mga tinatabi ng pera, magagalaw nyo. Hindi mo naman i-expect na sa public ka nga, tapos magbabayad ka pa ng pwede naman sana ilapit sa government, diba? Sa munisipyo, sa DSWD. Pero, na kasi ako yun yung gusto ko na talaga lumabas kasi feeling ko, lalo kong nadidepress na gusto ko na lumabas. Tapos, pag nalalaman kong hindi pala ako pwede lumabas, parang tumataas pa rin yung bibig ko dahil doon. Parang nai-stress ako. Then, yun nga. Then, sa makatwid, hawak ko na si pera. Nung araw na yon, nung hawak ko na si pera, nakagawa ng paraan kung sino mahihiraman ng kakulangan sa pagbayad sa bill. So, alas 7, wala pang alas 7, it's around 6:45 p.m. Sabi kong ganun, nak, baka para makaalis. Kasi inassume ko na makakalabas ako ng araw na yun. Kasi yung pasyente, katapat namin na kinukwento ko sa inyo, nakalabas around past 7 o'clock in the evening. Hindi lang yata past 7, yung mga alas 8 na yata sila lumabas eh. So, sabi kong ganun. So, doon sa window, yung pinaka-cashier, sarado. So, ko doon na pag sarado yung si cashier na yun, doon kami sa pharmacist na tumatanggap ng mga bills na babayaran. Unfortunately, ang nangyari, yung bills na babayaran pala doon sa pharmacist na kinukwento ko sa inyo is for laboratory lang pala yon, which is x-ray, mga blood laboratory, ultrasound, mga ganun lang. Pero yung mismong bill, para makalabas ka ng ospital, hindi sila nag-accept. Ang nag-accept lang talaga yung nasa windowan. Sabi ko ganun, ha? Bakit po ganun? Sabi ko ganun. Bakit hindi nyo in-accept? Kasi hindi ho ako maglalakas loob na magbayad sa inyo ngayon kasi yung tapat namin na lumabas tong isang araw anong oras na lumabas yun? Parang alas 8 na yun dahil gabi na yun. Sabi, imposible naman po. Imposible, pero yun ang totoong nakita ko. Sabi ko, sasabihin nyo may sakit ako, pero hindi ako bulag, hindi rin ako
hindi ako bingi para hindi ko marinig yung problema nung nilang araw na naghahanap sila ng kakulangan, which is nakita ko pa silang nagbibilang gabi na, nagbibilang ng pambayad sa pag-release nila. So sabi ko ganun, pero bakit ho ako hindi pwede? Sabi, baka ho meron, sinagot sa akin na cashier, baka meron na silang gate pass ng so niresbakan ko sila na gate pass. Bakit ho sila nagka-gate pass nang hindi pa sila fully paid? Ano to? Sabi kong ganun. Di ba dapat bago kayo magbigay, SOP nyo yun na bago kayo nagbibigay ng gate pass is fully paid si patient. Hindi na naman sila nakakago. Hindi ho kasi pwedeng mangyari ang kinakatuwa. Hindi ho kasi pwedeng mangyari yung sinasabi niyo na ganun. So, sabi kong ganun, eto ho yung anak ko. Magtanong ho kayo doon sabi ko, sa kapasyente ko, sa karoon ko sa ward, na inabutan sila. Sabi ko ganun. Alam nung kasama ko sa loob ng ward na gabi na nakaalis yung nasa tapat namin dahil nung pagpasok nila nakita pa nung anak nung pasyente ko na sila naman ang pag-alis. Naabutan pa nila yun bago nakauwi na sila ng kung saan man ng bahay nila. Sabi kong ganun. Ibig sabihin, bulag din sila. Ibig sabihin, mali rin yung nakita nila. Sabi kong ganun. Sabi ko, eto anak ko, tanungin nyo. Sabi ko ganun. Sabi ng anak ko, ano po, gabi na. So, sinabi naman din ng anak ko na gabi na po yun. Last, nung isang araw po nga sila, Saka sinabi ko ganun. Tsaka ma'am, sir, sabi ko, hindi naman ho ako tanga na maglalakas ng loob na magbabayad sa inyo para lang makauwi ako nang hindi pala pwede. Sabi ko ganun. Kaya ako ginawa to na magbayad sa inyo para ma-release na ako at makauwi. Dahil nakita ko nangyari sa pasyente yon. So, hindi sila nakibo. Hindi rin nila maipaliwanag kung paano nangyari nang nakauwi yung pasyente nyo ng ganong oras. Sabi ko, so, kung may CCTV, sabi, yun nga sinabi ng nurse, ng pharmacist na yun, may CCTV naman daw. Sabi ko, kung may CCTV pala, check nila yung CCTV nila para mapatanayan nila sa akin. Mali yung sinasabi ko. Tapos, sabi nila, ma'am, sorry, hindi ko talaga ako makakatanggap ng payment yun para sa bill for releasing kasi hindi ko talaga ako allowed. So, wala na akong nagawa. Pero, ayokong marinig na parang inaano nila na mali yung sinabi ko. Dahil nakita ko mismo eh. Tapos, sabi pa nga nung nurse na nag-a-attend sa akin na nag-a-attend sa amin lahat, paano nakauwi yun? Ang laki ng kulang, 18,000. Sabi ko gano'n. Sabi ko nga, nakauwi nga eh. Kung gabi na nga nung umalis. Sabi ko gano'n. So, sabi ko, nagbibilang nga sila dyan kanina ng pambayad. So, pero sa akin, hindi umubra yung nangyari doon sa pasyente. So, yun nga. Natenga ako ng isang gabi na naman. Tapos, nung bago pala yan si billing, may nauna pa yung, syempre, kine-check niya muna yung sabi ko, gano'n, my God, sabi ko, ma'am, ganito ho ba yung bill ko in just span of almost a week? 43,000? Samantalang sabi ho nila yung kinukwento kong lumabas ng gabi. Sabi ho nila yung lumabas ho, yung pasyente lumabas ng isang araw na is 2 weeks nag-stay sa ospital. Pero ang binayaran lang daw is 53,000. Sabi, ma'am, case to case basis po yan.
case to case basis. O sige, matanong ko nga kayo, ano bang worst case? Yung nagkaroon ka ng findings na may leukemia ka at the same time with myoma nga daw. Or yung katulad ko na, yes, may na anong dengue, pero hindi naman nila masyadong alarm. Mamaya so sabi kong ganun, hindi ba worse yun? At the same time, sabi kong ganun, 2 weeks nagstay dito sa hospital laban sa 1 week. Ang difference lang namin dalawa is 10,000. Di sana pala nagstay pa ako nun para 53,000 din ako, 10,000 na lang maano, kung ganun ba yun. hindi ko kasi lubos maisip paano nangyaring naging 43,000 yung babayaran sa na yun. Although naka-specify naman, tinitignan ko, ganito ba kamahal ang mga laboratory rito? Pero pagka, sabi ko ganun, bakit ganun? Parang ang mahal ng laboratory kapag naka-admit ka, pero pagka hindi ka naman admitted at doon ka nagpa-laboratory, parang magkaiba ang price. Sabi ko, kasi nagpa-laboratory ako sa kanila although sabihin na natin na last year laboratory, which is yung laboratory na 1.8, kompleto na yun, urinalysis, CBC, blood chem, na yun, package deal na yun. Pero dun sa laboratory ko nangyari, parang lumalabas na 2,000 plus ang isang procedure. Package na yun. Since 4 na beses, sabihin natin 4 na beses, 2,000 plus. Sabihin na natin, sarado na natin 10,000. Sa 10,000 na yun, yung mga gamot na tinitake ko, hindi naman branded. In fact, paracetamol, losartan, amlodipine. Yun lang ang ko. Tapos may vial na 2 beses, yung una yung nandun ako sa ER, pangalawa yung nandito na ako na-admit. Yun lang nang tatandaan kung inano sa akin vial. Tapos yung sabi antibiotic na hindi naman umahabot ng 6 yun. In fact, parang 5 beses o 4 na beses lang ako pang-4 yung last ko pag nung palabas na ako. Parang ganun. Base yun sa pagkakatanda ko. Kasi ako mausisa kasi ako pagdating sa mga gamot. Mama, ano po yan? Pag binibigyan ako ng gamot, pag hindi ako nagtatanong, binabasa ko kung ano yung gamot na yun. The same time, may cellphone ako. Tinitingnan ko sa Google kung ano yung gamot na yun, para saan yun. Ginagawa ko yun. So anyway, 43,000. Parang nakumpine ho ako sa private hospital, di ba? Parang hindi public. Tapos si PhilHealth, ganun lang ang kinover sa akin. Kaya yung mister ko nagtataka bakit sa laki ng kinakalta sa kanya, yun lang ang kayang i-cover ng PhilHealth na as dependent niya. So, nangyari, ganon. Tapos, so, bago nga pala yung bill na yun, gusto kong yung ko. Ang dami nga kang nangyari nung araw na yun. Gusto kong ipatanggal yung swero ko. Kasi sabi ko, ang sakit na. Kung makikita nyo ho, yung swero ko dito, andito ho, dyan sa may pulso, yan. May makikita ka, ayan. Ayan o, ayan. Tapos may makikita ho kayong, ayan, butas pa dyan. Yung
yung needle, parang tumagos dito. Kaya ang sakit ng pakiramdam ko sa swero ko. Kaya gusto ko munang paanihin. Ipatanggal. So, init. So, sinabi ko doon sa nurse, baka pwedeng tanggalin na yung swero ko. Sabi, ay, hindi ho namin pwedeng tanggalin. Kasi, tinatanggal lang yan. Pag may gate pass na, sabi ko, ha? Gate pass? Tsaka lang tatanggalin? Eh, bakit yung kinukwento ko sa inyong, kinukwento ko sa inyong ang lumabas ng tsaka yung sa bill. Ang dami kong pero naka-specify lang ko sa isang tao. Ewan ko, that time siya yung parang naging model ko eh. Sabi ko, ha? Bakit yung pasyente lumabas dito nung wala na siyang swero? Anytime pwede siya hindi nga lang siya pwedeng gumala doon sa malapit sa mga kaheran na which nagawa ko, pero nakaswero ko. Wala naman kasi mag-aasikaso sa bill ko eh. Ako lang talaga din. Hindi din nila pinapayagan daw dahil bawal nga daw sa pasyente pag-alagala. Sinong gagawa ng bill ko? Tetenga ako doon. Wala nga akong masahan. So sabi ko, ha? Ayaw nilang ipatanggalin. Pero parang tumagos nga doon sa yung swero doon sa isang Kaya kung nakikita nyo teka, napakita ko sa inyo. Ito. Kung makikita nyo, ayan yung entrance ng swero. Ayan. Meron dito. Ito yung tinagusan ng needle. Ayan, maliit ho yan. Kung makikita nyo lang sana. Teka. Para ho makita nyo lang na hindi, kasi kaya nga gustong ko maalis dahil namamagana siya eh. Hindi rin ba so hindi pa rin talaga makita dito at unless nakaganyan. Kung makikita nyo lang kasi yung wait ho papakita ko sa inyo. Hindi ho talaga makita ayan yung maliit na yan, yung kulay pula na yan yung tinagusan. Medyo pagapa nga ho eh. Ayan yung tinagusan ng needle. At ito yung entrance. Ayan yung entrance, yung malaki na yan. Ayan yung entrance, yung malaki. Ayan yung tinagusan, yung maliit na pulang yan. Kaya ako pinatatanggal yung swero. Kasi nga, ang sakit na yung yung nararamdaman ko. Tapos yun ang maririnig mo, sabi is hindi daw pwedeng tanggalin at unless na may gaypas na. Samantalang yung isang pasyente na hindi pa nga lumalabas, wala nang swero, nakakapunta na ng CR mag-isa nang walang dala-dala swero. Maghapon pa yun samantalang ako matutulog na lang ako sana. Kaya lang kumikirot ko ramdam ko yung kirot ng swero. Kasi nga diba gagalaw tayo. Pag minsan sa antok natin, yung parang nahihila natin ganun. Kaya sumasama yung kamay ko. Kaya nagigising ako. Yung tulog mo ba, wala na sa hulog. Dahil makirot ang kamay mo dahil sa swero. Patanggal mo, ayaw tanggal dahil kailangan daw may
gate pass na bago tanggalin. Eh, hindi ka naman makakatakas dun eh. Tsaka hindi ko naman gagawin tumakas, no. Ayoko naman lagay sa alangan yung dahil lang yun. Kaya sabi kong ganun, ngayon pala talaga ang hirap magkasakit. Unang-una no, sakit sa katawan. At ang sakit sa bulsa lalo. Na yung tipong akala natin, kampante tayo na naka-admit tayo sa isang pampublikong ospital. Tapos magugulat tayo na ang babayaran natin ganun pa rin pala kalaki. Parang nakaka-frustrate. Bawal na talaga sigurong magkasakit. Na ang hirap pala ng bagay na eto, magkasakit ka na, hirap na yung nabugbog na yung katawan mo sa gamot, nabugbog na yung katawan mo sa puyat, nabugbog na yung katawan mo sa mga ano. Tapos sa pag-iisip ko sa kunin yung kulang na pambayad mo, stress ho talaga. Parang hello, baka pwede naman ano na yung pakiramdam na nasa government hospital ka na anytime yung afford mong magbayad kahit maa-afford mong magbayad kahit paano. Hindi naman natin siguro sinabi totally libre eh. Bay, kung pwede nga lang libre, bakit hindi? Di ba malaking kaluwagan sa atin yun? Pero hindi eh. Yung akala natin na maliit lang babayaran dahil public, hindi pala, malaki rin palang babayaran natin kahit sa public tayo naka-admit. Kaya mag-ingat-ingat ho tayo sa kalusugan natin. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Ako nga, hindi ko nga rin ini-expect na magkakasakit ako. Yun lang po. Sana po naging aware tayo sa lahat ng ang gagawin natin. Doble ingat, lalo na kung kalusugan na natin ang nakataya. Ako, hindi ko ini-expect na ganun pala ang mangyayari sa akin. So, finding sa akin, in short, dengue. Tapos, na after effect daw ng dengue yun is yung nagkaroon ako ng experience of arthritis. Sus Mariose. Tapos, hindi lang katawan ko na arthritis, pati yung bulsa ko na arthritis. Bulsa namin pala. So, iingat ho tayong lahat. As much as possible, bigyan natin ng importansya yung kalusugan natin. Yung konting nararamdaman natin, maging aware na tayo para hindi tayo magulat na ang laki pala ng ang laki ng magiging outcome pag hindi natin pinansin. Kailangan pansinin ho natin kahit gaano kaliit yung nararamdaman mo, kasi hindi natin alam kung kailan tayo kung kailan bibigay ang katawan natin, na kahit anong alaga natin, minsan may times na may hangganan yung niya. So, yun lang po, maging aware na lang po tayo at mapag-ingat at maging mapanuri na rin. So, maraming salamat po kung may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat po. Pero kung wala, pagtyagaan nyo na lang po panoorin ito.